Ayan, so, welcome sa pinakaunang bike check ng 2025 Kesport. So, inunahan ko na kayo. So, ako na yung naging sakripisyo. So, frame sets, alloy, frame, alloy fork. Maganda to kasi tatlo na rin yung butas niya dito. Dalawa dito sa top tube, isa dito sa... Ay, wala pala dito. So, dito lang. Dito lang meron. Sa ilalim, wala din. So, pwede din dito maglagay ng wrap. Yan. Tapos meron din dito, butas. Okay. So, yung kinuha ko actually na frame, size small. Kasi yung sabi ng bike shop, mahaba, malaki yung sizing ng McLaren ngayon. So, tinatry ko muna kanina. So, ang nangyari, yun nga, mahaba siya. So, nag-downsize ako to small. Okay, so unahin muna natin dito sa kanyang drive side. Ito ang drivetrain niya, naka-RPL Halotech crankset 4630. So, definitely pang gravel na talaga siya. Hindi na siya mahirap ipadyak. Ang kanyang FD pala. So, FD, naka-Chagra, 10 speed. Okay. RD naman, Chagra, 10 speed. I think medium cage ang ginamit dito sa kanya. So, kaya pa to hanggang 1136. Bakit? Kasi ang kanyang sprocket, ginamit sa kanya, 10 speed na 1130. So, kitang-kita nyo naman, 1130 tip kanyang ginamit. Sa kanyang kadena naman, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero kadena niya ay X10. So, X10 na KMC. X10 KMC na chain. Okay? So, maganda na yan. Pedals. Ginamit sa kanya yan. Normal pedals lang. Medyo matigas. Medyo parang pangit nga ang pedals kasi mas maliit pa to eh. Hirap na hirap akong tapakan to kanina. So, pwede pa yung palitan. Okay. Punta naman tayo sa likod. Unahin dito natin sa kanyang brake set. Natuwa ko dito kasi naka Machine 11 cable actuated hydraulic. Naka flat mount, quick release, 160mm rotor. Tapos, ang maganda pa rin dito, naka bolt on na ang kanyang disc brake pads. So, alam mo na mas secure kaysa doon sa cutter pin. Tsaka hindi ka na rin mahihirapan pag ever na babaklasin mo siya. So, hindi ka nagagamit ng plais. So, Allen wrench na lang. Tapos, nung ginagamit ko siya kanina, sobrang lakas ng brake. Mas malakas na siya kaysa dun sa last year na mechanical. Okay, hindi ko pa nabibed totally yung brakes. Pero nung tinest ride ko, nakakapag-skid na. So, hindi mo na kailangan i-upgrade to. Maganda na yan. Dito naman sa gulong, ang ginamit sa kanya, CST Pika 700 by 38C. Ang kanyang rims naman, 24 holes, alloy double wall, tubeless ready na daw. Okay, di ko pa na-try mag-tubeless dito, pero sabi tubeless ready na daw yan. Machine 11. Yung kanyang hubs din na ginamit ay Machine 11. Parang 2 poles lang ata to, hindi ko alam eh. Kasi ang konti lang ng engagement kanina nung ginagamit ko, tsaka walang tunog. Almost walang tunog. Okay? So, yan. Naka fully internal cabling na rin siya. So, wala, yun na lang makikita mong cable dyan. Tapos, dito din, sa harap, naka Machine 11, cable actuated hydraulic brakes, quick release, 160mm rotors, alloy fork, 3 butas. Okay, kanyang head tube ay 52-52. Okay, 52-52 siya. So, definitely malaki. Bakit nga ba siya ganoon 52-52? Kasi nilagyan nila ng integrated drop bar. So, dito naman tayo sa cockpit. Ang kanyang cockpit, Machine 11, integrated drop bar.
na naka Shimano Chagra na. So, Chagra na siya, guys. So, maganda na yan. Hindi ka na mabibitin sa gearing mo. So, 10 speed na yan. Yun nga lang, may pros and cons talaga kasi hindi mo na ma-adjust yung haba ng stem mo. Pero pwede pa naman itong baklasin. Pwede pa naman itong gawing traditional na stem at drop bar. Yun, ang cons niya rin ay dapat yung itong STI mo naka-align na siya sa ideal position na gusto mo. Kasi hindi mo na ito ma-i-adjust. Hindi katulad ng dati, pwede mo pa i-tilt yung yung hand drop bar mo kahit na naka-position ko. Ito kasi dahil nalagyan na siya na-setup na siya kanina, so hindi ko na ito ma-i-adjust kasi nalagyan na ng handlebar tip. So next time ko na magagalaw to pag sinira ko to, kaso sayang naman. So hintayin mo natin masira bago natin siya galawin. So yun, ang cons naman niya, full internal na siya. Full internal pros pala. Ang full internal cabling na siya. Maganda yung itsura. Clean look. Wala ka nang makikitang kable diyan sa harap. So, malinis na yan. Malinis na malinis. At saka, added comfort din yung paghawak mo dito. Hindi yung katulad na bilog. Medyo yung kamay mo nakaganon. Ito, rest niya lang. So, pwede kang magganyan. Positioning, naka-rest ang kamay mo, ganyan. So definitely most comfortable siya pag dito ako mahawak. Tapos aero, yun nga, maganda na tignan. Yun nga lang, ang cons niya hindi mo na ma-adjust. So dapat mo yung right size para sa'yo. Ito naman, top tube, 2 butas. Saddle, machine 11. Okay naman, hindi naman ganun ka lambot. Hindi naman din ganun katigas. So, pwede na yan. Ganun sa masira. Alloy, seat post, machine 11. 27.2. Seat clamp, hindi pa naka-bolt release. Pwede mo pang baguhin yan. So, yun. So, other comments and opinions sa Casper McLaren 2025. Unang-una, yung sizing niya, hindi mas malaki yung size niya ngayon kaysa dun sa size chart niya last year. Last year, kumuha ko ng medium. Ngayon, kung mapapansin nyo, small na lang. Okay? Wait lang ha, sukatin natin. Sukatin natin ang kanyang si tube. Okay. Ito guys, ang kanyang sukat, small ay, nakita nyo, 47. So, ang small na frame ay equivalent to 47 C-tube. So, another thing din, yung issue nung last year's McLaren, may toe rub dito. Okay? Every time na naka-clips ako, talagang alangan akong mag-banking ng masyado kasi ang laki ng toe rub nun kahit na 38C pa lang siya. So, ngayon, hindi na siya ganun wala na masyadong toe rub. So, maganda na yung clearance ng bike na yun. So, definitely magugustuhan ito kasi wala na toe rub, hindi na siya masyadong irritating. Yung comment ko sa brake set niya, maganda, maayos, hindi mo na ito papalitan. Hindi ka na kailangan gumamit ng zoom. Okay, pwede na yan hanggang sa masira. Tapos, if ever man na gusto mo pa ding i-upgrade, pwede ka din mag-upgrade ng compressionless or yung tinatawag, or yung isa pa, yung kulay itim, yung Teflon cables. Maganda rin yun, mas madulas. So, yun lang naman. Para sa akin, okay naman siya. Worth it naman sa price. Kasi integrated na. Maganda na rin yung kanyang brakes. Hindi mo na ito papalitan. If ever man na mag-upgrade ka, siguro yung sprocket. Kasi nakakabitin nga, 1130 lang. So, ang ginawa ko nung last year, yung sa sprocket, ang ginawa ko last year, ay nilagyan ko siya
nakasura kasi ako nun, nakasura kasi yung McLaren nun eh. Nilagyan ko ng Goat Link. Pero 1142 lang. Hindi ko siya sinagad sa 46. So nung naka 42 feet ako, smooth ang kanyang shifting. So di ko pa dito na-try pero i-anay natin sa in the future. Try natin ng 1142 na naka-Goat Link sa Tiagra para matest natin. Tapos another thing, yung kanyang clearance pala, nakalagay kasi dun sa nabasa kong description ng S4 page is up to 700 by 50. Pero hindi pala yun. Sabi ng bike shop, 700 by 45C lang ang kanyang maximum. Sabi nga, ayan, para makita nyo din. So, hanggang 1145C lang ang kanyang maximum. Gusto kong i-fit eh, kasi medyo nalilitan ako dito. Kasi if ever na ganun, hindi masyado kasi makapit hindi masyadong makapit itong gulong na to kasi 38C. Pero feeling ko 35 lang ang nipis. Para kang naka-road bike. So, papalakit ako ng gulong. Kasi medyo maliit pa siya. So, yun. Pero overall price, maganda naman. Okay, maganda rin yung colorway nila. May green, purple, black, tapos white. Ito white siya. So, yun. Definitely worth it. Kung meron kayong lumang McLaren, benta nyo na, bilhin na kayo nito, bilhin na kayo.